Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay pagtugon sa mga katanungan ng ating mga kaibigan, mga listeners, subscribers, na kung saan ay binibigyan po dito po sa ating palatuntunan ang pagtugon ng paraan po ay magiging ang paraan ay pagbasa po ng Biblia. Narito po ang ating mga contact details sa ibig naman na ipadala via short messaging system, SMS. 0927-140-3782 0927-140-3782 0909-5555009 0909-5555009 0991-419-2027 0991-419-2027. Ang punong tanggapan po ng church o ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay nasa number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Yan po ating General Headquarters o yung central po ng kabanal-banalang Iglesia. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod na ito, ang anchor nitong ating palatuntunan, kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa patuloy po ninyong pahintulot na ibinibigay sa amin upang mapaglingkuran kayo, na ang inyong mga tanong ay mabigyang tugon sa pamamagitan po ng Biblia. At syempre, pinasasalamatan po natin ang Diyos na gumagamay sa atin sa programang ito. So, let's proceed na po, kapatid na Yusiel. Opo. At sa mga datihan ng sumusubaybay, of course, ang ating pini-feature first, yung pong video clips ng mga totoong tao. Totoong tao yan. Sa panahon ngayon na marami ho na-generate na mga fake videos. Ito mga videos ho ng totoong tao na nagtatanong dito sa ating palatuntunan. First video clip, courtesy of Miss Raquel. Ako po si Raquel. Pumapayag po na maipasa ang video nito sa social media. Ang aking pong katanungan ay, ano nga po ba talaga ang Holy Spirit? Holy Spirit. Ang pangunahin pong ipinakikilala ng Biblia na Holy Spirit, ipinaliwanag po at mababasa natin sa sulat ni San Juan 4:24. Narito po mga kaibigan, sa San Juan 4 at 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yan yung paliwanag po ni San Juan tungkol sa Espiritu na sigurado tayong yan ni Holy Spirit. Kasi ang tinutukoy niya dyan ang Diyos. Ang Diyos ay banal. At dahil siya yung Espiritu, kaya siguradong siya yung pangunahing ipinakikilala na Holy Spirit. Opo. At syempre may mga katanungang hinggil sa mga pagkakaibaan niya, distinct na pagiging iba niya sa Diyos, ika nga, kay Kristo. Tatalakayin natin yan sa pitak pa rin na ito. Lamang dapat maging klaro po sa atin, dito sa tagpong ito, ang Holy Spirit o banal na Espiritu ay Opo. ang Diyos mismo. At kung sino, yung Diyos na yan, na sinasabi ni San Juan,
na siyang banal na espiritu, nakilala at ipinangaral po yan ng mga apostol kung sino. Opo. Narito ang mga kasunod pang talata sa Aklat ng Mga Gawa 16, 6 hanggang 7 sa mga apostol, klaro po para sa kanila ang tinutukoy na Espiritu Santo. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asia. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nila magsipasok sa Bitinya. At hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. Sa makatwid, kung uunawain po nating mabuti, yung Espiritu Santo, yun yung sinasabing Espiritu ni Jesus. Kaya yung Diyos na ipinakikilala ng banal na kasulatan na Espiritu o banal na Espiritu, yun po ang nakilala ng siya'y narito sa sanlibutan sa pangalang Kristo Jesus. Opo. So, walang pagtatalo. Opo. Espiritu ni Jesus. Sa bandang una nung talata, nakalagay ang pumapatnubay sa kanila, gumagabay sa kanila, ang nagpermiso sa kanila, ang hindi nagbigay ng permiso sa kanila, isang espiritu na ito nga ay pinamagatang Espiritu ni Jesus. Opo, na Espiritu Santo o Holy Opo. Spirit. Ayon sa natala sa Biblia. Kaya sumasampalataya po tayo, kaya ipinakikilala yung Holy Spirit o Espiritu Santo para maintindihan natin na yun talaga ang ating Panginoong Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus. Kasi yun naman talaga pumapatnubay sa tao o sa atin. Opo. Tulad po sa mga apostol. So sana klaro po yan kay Binibining Raquel at sa mga giliw nating mga tagapakinig. Mula po sa nabotas itong si Binibining Raquel. At sa parehas-parehong syudad dito sa Metro Manila, ay panoorin natin yung kasunod na video, si Joben naman Balgame ng nabotas. Po ay mababasa po ba sa Bible na bawal maging mag-asawa ang magpinsan? Hindi natin mababasa ang mga salitang yun na bawal mag-asawa ang magpinsan. Hindi po natin mababasa yon sa Biblia. Pero merong mga ibinabawal kung sino yung hindi pwede at hindi dapat na maging mag-asawa. Yan natala na sa Biblia nung una pang panahon. Basahin natin. Narito sa Levitico 18 at 6. Huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako, si Yahweh. Sino yung tinutukoy na yun? Na malapit na kamag-anak. Tuloy natin. 7. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Yan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi nyo dapat halayin ang inyong ina. Marami hong enumerasyon to. Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. 9. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya anak ng inyong ama o ng inyong ina, half sister siguro. Ipanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae, iyan ay kahihiyan sa inyo. 11. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama, siya'y kadugo ng inyong ama. 13. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina, siya'y kadugo ng inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiyo, tiya mo na rin siya. Huwag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae, siya'y asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahihiyan ang inyong sariling anak. Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag, taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Hanggang doon po, kapatid na Yusef. O yan. So, dyan ay makikita natin, isa-isa, kung sino yung mga tinutukoy na malapit na kamag-anak. Wala tayong nabasang magpinsan, ano? Opo. Pero implied po dyan, kapatid na Yusef.
Hindi man espesipiko no? Opo. Basta masabing kadugo, ito ay related. Actually, ang ina-address nga po dyan, kapatid na usually, kasi dito sa atin, nilagyan ho yan ng definisyon yung relasyon, relasyong legal, relasyong by blood, ang tawag nga ho by consanguinity. From the word itself, sanguine, yung dugo. Opo. Doon galing yung sangere sa wikang Kastila. Yun blood relations. So doon sa sinabi ko ni Moises sa aklat na ito, merong mga espesifikasyon na hindi dapat nakikipagtali. Ibig sabihin, hindi dapat na mapangasawa. Opo. Na kung saan binigyan din nga dito, hindi po pwedeng magtsahe, magtsuhin, mag-ama, mag-ina, etc. etc. Kahit half-sister, half-brother, kapatid na usual. Stepson, stepmother. Yun. Tama po. Mhm. Yun naman, by affinity. Opo. Ibig sabihin, ito yung relasyon sa ilalim ng legalidad. Na kung saan, kaya sila naging mag-ama, mag-ina, kasi napangasawa ng tatay niya, yung nanay niya. Mhm. Halimbawa yun, kaya stepmom niya, siya yung stepson. O kaya baliktad naman. Opo, o kaya yung tatay niya, stepfather, at yung anak na babae naman nung Nanay. nung napangasawa. So doon, consanguinity and by affinity talagang pinagbabawal. Inulit po natin, hindi man tuwiran yung tungkol sa magpipinsan. Ito, ang tinatalakay dito, yung close relationship, malapit na magkakamag-anak. Opo. Kaya kahit sa panahon, sa panahon ng mga Israelita, kahit nung dumating sa panahon ng mga apostol, Opo. may pangyayari na diyan po nagalit si Apostol Pablo. Opo. Basahin natin. Kinundinan ni Apostol Pablo ito Sa mga kapatid sa Korinto, sinulatan niya ang nasabing kapulungan. Unang Korinto 5:1. Sa kasalukuyay, nababalita na sa inyo'y may pakikiapid. At ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Yan. Ibig sabihin yan, stepmother. Opo. Na ayon kay Apostol Pablo, kahit sa mga hintil, kahit sa mga hindi kumikilala sa Diyos o hindi itinuturing na mga lingkod ng Diyos, Opo. walang gano'n. Mhm. Yan, dinaanan ni Pablo yan. Kasi nga, doon sa Leviticus binasa natin kanina, yun yung kaugalian ng mga nasa labas ng Israel. Pero, nung dumating yung panahong Kristiyano, mga hindi ginagawa yan. May matinding nangyayari sa inyong komunidad ng mga mananampalataya. Kaya sinabi niya dito, may pakikiapid na nangyayari dyan. Kaya sa bandang dulo no talata, sabi niya, kung pwede, alisin sa inyo yan. Hindi po pwede. Hindi ko tinotolerate yung ganyang relasyon sa iglesia. Kaya sabi niya, kahit sa hintil, ibig sabihin, kahit sa panahon natin ngayon, hindi man sa ating samahang kinabibilangan, sa batas man, binabawal yan. Diba? Opo. Yan, nabanggit nyo na rin lang sa batas. Alam nyo, talagang ang medyo controversial lang itong mambabatas natin ngayon. Pero, yun ay kasama sa kinonsidera. In-specify po nila yan sa batas. Opo. Yung relasyon na hanggang, sa pagkatanda ko nga, hanggang sa ika-4 na degree ng relasyon. Bawal ang kanilang pagiging mag-asawa. Dahil sa konsiderasyon Opo. na Bukod dun sa batas na medyo scandalous nga na relasyon, genetics, Oo. kapatid na Yushen. kaya ibinabawal yun. Opo. At bukod pa ho dyan, kahit ho yung ampon. May natatandaan ako niya sa Estados Unidos na kaso na kung saan yung ampon na babae, pinakasalan din ng lalaki nung naging byudo yata siya o na-divorce, hindi ko lang gaano matandaan. Isang kilalang direktor ko yata ito sa Estados Unidos. Naging scandalous po yung sitwasyon na yun. Kaya dito sa Pilipinas, meron tayong pagbabawal kahit ampon, inampon, at inari mo anak mo sa batas. Legally, anak mo siya,
hindi po pwede na papakasalan mo siya o magkaroon ka ng relasyon sa kanya na sexual. Dahil ang isa nga sa konsiderasyon ay yung nagkakaroon ng suliranin. Dahil doon sa genetics yun, Opo. na kung minsan nagkakadeprensya yung bata. Yun. Yung kanilang nagiging bunga. Kaya hindi man po natin tuwirang nababasa sa Biblia na bawal yan, hindi naman po natin ini-encourage. Hanggat maaari, talagang dinidiscourage natin yung ganong relasyon. So, iglesia, dinidiscourage. Kaya lang, patas mismo, bawal. Opo. Ano? Talagang sang-ayon tayo sa batas na yun. Ang tawag doon incestuous na relasyon. Incest, Opo. no? Incestuous relationships na fully defined po yan sa batas ng tao. Ayon sa Biblia, yan po yung nakasimahot din, ika nga. The Bible frowns on such relationships. Kaya hindi po pwede. Hindi po pwede na sila ay magpakasal. May mga pagkakataon lang na hindi nila alam. May mga ganyan Bigla na lang matutuklasan nila Magpinsan pala. magpinsan pala. Nahulog na sila ng husto sa isa't isa. Ay, ang sagot dyan, dapat maghiwalay. Yun talaga. Kailangan labanan nila ang kanilang emosyon. O kung late ang pagkatuklas sa mga gayong bagay, dapat ihinto po yan. Opo. At ngayon, tayo po ay magkaroon muna ng short break. Pakinggan po natin ang isang awitin courtesy of Sister Hepzibah, si Sister Jessimiel Cudal ng Bongabon, Nueva Ecija. Sa kanya awiting lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Matinik na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat pagakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang dinadaanan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Matinik na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat pagkakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang dinadaanan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Pinanday ang puso, naging subok, sapagkat iyong dinalisay, nahahanda sa lahat ng hamon ng buhay. Nangahawakang lubos sa pag-asang matibay, at sa lahat ng panahon, ikaw, Panginoon, ang aking kaagapan. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Aking pagkakang ay lalo pang palalakasin. Madupilas man ang ilang ulit, ay
babangon pa rin. Bawat sakit ay patuloy na titiisin. Dulo ng kasagalan ay aking pilit na aabutin. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buo ang pananampalataya, di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buo ang pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Salamat po, sister, sa inyong napakagandang awitin. We will be hearing more from you mula po sa mga kapatid po natin dyan sa all the way from Bungabon, Nueva Ecija. Ang kasunod po, kapatid na usual, if you may, courtesy of Mr. Clifford. Ulitin po natin, bakit po Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus name ng church nyo? Ibig ba sabihin, iba ang Diyos kay Kristo Jesus? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Kaya yan ang kailangan nating maunawang mabuti. Ulitin ko po, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi ang ibig sabihin nun, iba yung Diyos kay Kristo Jesus. Kung uunawain nating mabuti, yung ibig sabihin ng Iglesia ng Diyos, Iglesia hindi sa tao, kundi sa Diyos. Opo. Diyos ang may-ari. Opo. At yung iglesyang yan na hindi sa tao, kundi sa Diyos, yan ay sa Panginoong Kristo Jesus. Yun ang talagang kahulugan nun. Ngayon, kung ang gusto niyong maunawaan, ang Diyos pala, yung si Kristo, bet kailangan nandun yung pangalang Diyos, nandun pa yung pangalang Kristo Jesus. Kailangan nating maintindihan, ipapaliwanag po yan ng Biblia. So, kukunan po muna natin kung talagang may mababasa pong diretso, no? Opo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Tapos, papaliwanag din natin bakit kabanal-banalan ito. Opo. Meron talagang IDKH, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mababasa po natin yan sa pahayag ni Pablo sa mga kapatid sa Thessalonica. 2:14 sa saling ang bagong ang Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan. Malinaw po namang nakasulat. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sigurado tayo, yan po ay hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya nga kung ipakilala po natin ang iglesyang ito, kabanal-banalan. Kasi hindi nga po ito sa tao. Di ba, kapatid na Gabriel? Yun pa lang, kitang-kita na natin. Kanina pinapaliwanag ko. Kumbaga ang gamit ng salitang iglesia ng Diyos, hindi o dina-downplay natin salitang Diyos o pangalang Diyos. Talagang pangalan ng Diyos yun.
descriptive, ika nga, parang adjective. Itong iglesyang ito, ni-specify, sa Diyos to. No? Opo. At ang sa Diyos na ito, kay Kristo Jesus. Kaya ito sa Diyos, dahil nga, kay Kristo Jesus. Ngayon, anong tanong nyo? Kabanal-banalan. Oo. Bakit yung kabanal-banalan? From the hanay itself, sa structure mismo ng pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, talaga dapat tawagin kabanal-banalan to. Ngunit bukod dito, nasa Biblia po kasi yan. Na kaya natin tinitiyak na ito'y kabanal-banalan. Opo. Dahil ito po ay sa Diyos. At yung katwiran na yon, noon pa, deklarado na at nakasaad sa Biblia. Sa Levitico Kapitulo 27, versikulo 28. Narito po, mga kaibigan. Ngunit anumang bagay na itinalaga sa Panginoon, take note, na itinalaga sa Panginoon mula sa lahat ng kanyang pag-aari, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari, ay hindi may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Oh, yeah. Dahil ang iglesia po na ito ang kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, talagang ang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Ang Diyos ang sa kanila pumili. Ang Diyos ang sa kanila humirang para maging lingkod ng Diyos. Kaya sila itinalaga sa Panginoong Diyos. Maliwanag po ang batas na nasasaad sa Biblia. Ang sa Diyos, kabanal-banalan. Kaya hindi natin basta ipinakikilala o sinasabing iglesia lang. Ito, kundi kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus kasi Diyos nga po ang may-ari nito. Parang ang isang tao na maging presidente, halimbawa, saan mang bansa, Opo. kahit dito sa bansang Pilipinas, pagka siya naging presidente, pag ipinakilala siya, hindi pwedeng yung pangalan lang niya. Opo. Nakakapit na dun sa kanyang pangalan, pagka siya ipinakikilala, yung salitang President. president. Kasi nga, presidente siya. Opo. So ito, sa Diyos ito. Ang batas ng Biblia, pagka sa Diyos, kabanal-banalan. Kaya dahil matibay ang ating pananampalataya na ito'y sa Diyos, ipinakikilala nating kalakip yung kung ano siya, kung kanino siya, dinideklara ng salitang kabanal-banalan. Kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ba't may Diyos na, may Kristo Jesus pa? Isa lang naman yun. Opo. Yun ang tanong ng marami. Liwanagin na natin yon para po sa lahat ng sumusubaybay sa atin, deklarasyon po yan ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin sa Isaias Kapitulo 56. Opo. At 5. Narito po. Siya'y o sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparang. O yan, napakalinaw. Ang tinutukoy yung mga tao na hinirang ng Panginoon. Ayon sa sinabi ng Panginoon, bibigyan ko sila sa aking bahay ng pangalan na ang pangalang yun ay alaala na maigi pa kaysa anak na lalaki at babae. Ibig sabihin, mahalaga yung anak na lalaki at babae. Pero higit ang kahalagahan nung ibibigay kong pangalan kaysa sa mga yaon. Hindi lang yon. At pangalang walang hanggan na hindi mapaparam. So, meron pong dalawang pangalang dyan na ipinakikilala. Pangalang walang hanggan, pangalang magpakailanman, o ang pangalawa, pangalan po na maigi kaysa lalaki, anak na lalaki at babae. Liwanagin natin. Una, ano ba yung pangalang walang hanggan na nasusulat sa Biblia? At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ko sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi.
O yan. Ang pangalan po na walang hanggan o magpakailanman, yung sinabi ng Diyos, ito ang aking pangalan, Diyos. Kaya, hindi po maaari na sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos ay hindi nakalagay o nakakapit ang pangalang ito. Dahil ang nagtakda po niyaon, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya, Iglesia, kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, ang pangalan na walang hanggan o hindi mapaparam, yun ang pangalang Diyos na pangalan niya mismo. Ano naman yung tinutukoy niyang higit na pangalan pa kaysa, o higit na mahalaga pa kaysa anak na lalaki at babae? O, basahin natin. Sa Aklat ng Mga Gawa, 4:12. Pakinggan po natin, 10:12. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindigan taong ito sa inyong harap na walang sakit. 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. O, yan. Kaya dyan mapapansin natin, hindi pwedeng pangalan lamang na Diyos. Kaya yung iba ang ginagama, dahil mahalaga na yun Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin, iglesyang hindi sa tao, kundi sa Diyos. Nakukontento na doon ang tao. Hindi po kumpleto yon. Ang kumpleto, nandun din yung pangalang Kristo Jesus. Dahil maliwanag po, yung pangalang yon ang magdideklara na pagka tayo naging kabilang dun sa church na yaon, na sa Diyos, karapat dapat din po tayo at nakatitiyak tayo sa kaligtasan. Kasi nandun yung pangalang Kristo Jesus. Kaya mahalaga po yan na kung aanib tayo sa isang church, wag lang po nating tiyakin na yan sa Diyos. Tiyakin din natin na yun ang itinakda ng Diyos na kailangan natin para po sa ating ikaliligtas. So klaro kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo. Thank you, Mr. Clifford. Buod naman kay Nemesio Domingo ng Pangasinan. So kanina from Isabela, Alicia. Ngayon naman ay from Pangasinan. Bakit po tatlo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi yata gayon ang nasusulat sa Biblia na yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, pangalan. Opo. Hindi po sinasabing yun pangalan. Sa halip, ang nakasulat po sa Biblia, basahin po natin. 28:19 ng Mateo. Narito po mga kaibigan. Dahil dito magsiyaon nga kay gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong botismuhan sa pangalan, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yun. Yung sa kaibigan po natin na nagtanong, tatlong pangalan daw. Ang una, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang nakasulat po sa pangalan, hindi po sinabing sa mga pangalan. Kaya doon pa lang mapapansin natin, wala pong idinideklara na tatlo ang pangalang diyan ay tinutukoy. Sa halip, ang tinutukoy po na pangalan diyan, isa lang, na yun ay pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Hindi po tatlo ang pangalan nung mga binanggit diyan na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa halip, yung dapat nating makilalang Ama, Anak, at Espiritu Santo, may isang pangalan lang. At para makatiyak po tayo na talagang isang pangalan lang, wala pong nakasulat na sa mga pangalan. Pag sa Ingles, ano nakasulat? Narito po. Matthew 28:19. Basahin po natin. Hindi names Therefore go and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ayan, Ginoong Nemesio. Isang pangalan lang po ang tinutukoy. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya,
hindi po magkakaiba. Yung binanggit yan, yung dapat nating makilalang Ama, Anak at Espiritu Santo, may isang pangalan lang po na ipinakikilala ang Panginoong Kristo Jesus na doon dapat mabautismuhan ang tao. Alam po ba ninyo, nang iyan ay tuparin at sundin ng mga apostol kung ano yung pangalan na kanilang idiniklara na yun ang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? O basahin natin. Sa Gawa 2:38, narito po mga kaibigan. At sinabi sa kanya ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismong bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Kasi kapag papatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O, di ba, kapatid na Gabriel, Okay, napakalinaw. Kanina, bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito sa 2:38 pinag-uusapan din bautismo. This time nakita natin pangalan ni Hesukristo. Opo. Kasi nga wala akong contradiction doon eh. They are referring to the same person. Isang persona Opo. na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya itinutuwid po natin yung kaisipan at paniniwala ng marami na yung binabanggit sa Mateo Kapitulo 28 ay tatlong pangalan. Hindi po ganun. Wala pong gayon na sinasabi ang banal na kasulatan, kundi isang pangalan lang. At yun ang sinampalatayanan, tinupad ng mga inutusang apostol nang magbautismo po sila. Hindi tatlong pangalan ang kanilang sinabi. Isang pangalan lang. Pangalan ni Hesukristo. Ano po ang sabi ng Panginoon? Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nang gawin ng mga apostol, isang pangalan lang. Yun ang pangalang Hesukristo. Bakit? Hindi naman po kasi tatlong pangalan ang tinutukoy. Kundi isa lang. Dahil yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi po magkakaiba na gaya ng iniisip o pananampalataya ng iba. Kundi yun po ay isa lang. Kaya isang pangalan lang. Sana naging klaro po sa inyo, kaibigan. At kung gusto niyo pong mapagyaman pa ang kaalaman tungkol dyan, please feel free, makipag-ugnayan. Kayo yung nandiyan sa Pangasinan. May mga lugar po tayong, may iglesia po tayo sa Dagupan, sa Urdaneta, sa Posorobio. May mga lugar po tayo dyan sa Pangasinan. Makipag-ugnayan po kayo dyan. O kahit dito sa ating palatuntunan para kayo ay pagtagpuin ng ating schedules. Ano po? Opo. Pakinggan natin ang isa pang awitin ni Sister Hepzibah from Bungabon, Nueva Ecija. Ikaw ang buhay ko. Kapayapaan pong muli sa aming mga taga-subaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Madalas sa ating buhay ay nadadala tayo ng suliranin ng mga pagkakamali at minsan ay nakakalimot tayo sa Diyos. Ngunit sa awitin na ito, pinapaalala sa atin na anuman ang ating sakit, kahinaan at pagkukulang, handa siyang magpatawad at magpagaling. Ibinigay niya ang lahat sa atin, maging ang kanyang sariling buhay, bilang patunay ng kanyang wagas na pag-ibig. Ang tanging tugon natin ay ang tunay na paglilingkod at pananatili sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon sapagkat Siya ang ating buhay, ang ating gabay at ang ating kaligtasan. Ang awit mong ito ay may pamagat na, Ikaw ang buhay ko. Dala ng aking mga suliranin. Pangako ngayon ay gagawin lahat ng iyong naisip. Sakit na ating angkin, Kanya
marapatan mo nawa ako nang makapaglingkod ng tapat sa'yo. Lahat ay iyong ibinigay, buhay man ay ialay, pag-ibig ang patuloy upang ating maging gabay. Paglingkod ating gawin, manatili tayong magkapiling hanggang sa ating kamtin na langit na dinadalangin. Narito ako, pagutusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako nang makapaglingkod ng tapat sa'yo. Narito ako, pagutusan mo, tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako nang makapaglingkod ng tapat sa'yo. Ikaw ang buhay ko. Now, for our final question for today, mula kay Ana May Grana ng Muntinlupa City. Hindi niyo po ba pinapayagan na mag-asawa ang hindi ninyo kaalim sa iglesia? Oh, yun ang tanong niya. So nilagyan lang natin ang parenthesis referring to mga kapatid natin. Kung hindi ka pananampalataya, pinapayagan bang sila'y mapangasawa? Nang hindi natin kapananampalataya. Opo. Mhm. Wala po kaming ganong doktrina na pagka ikaw mag-aasawa at hindi kapatiran, hindi pwede. Wala pong ganon na doktrina sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil kahit po sa panahon ng mga apostol, merong mga kapatid noon na ang kasama bilang asawa, hindi po kapatiran at hindi po iniutos na hiwalayan. So, ibig sabihin, Opo. pinapayagan nila na maging kasama sa Opo. buhay ng hindi ka pananampalataya o ng kapatid ang hindi ka pananampalataya. Basahin natin yung sitwasyon na yun. Sa unang Korinto, narito po, 7:12. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon, kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. 13. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Para sinabi ni Apostol Pablo, kayo, kung yan ang gusto niyo, walang problema. Opo. Oo. Kaya, kung hindi pwede yon, dapat sinabi niya, ang mga may asawa na hindi ka pananampalataya, hiwalayan. Opo. Kasi hindi ka pananampalataya. Hindi po ganon. Sa halip, kung kalooban nyo, kung gusto nyo na makipamahayan pa rin, kahit hindi makipamahay, kahit hindi sumasampalataya, kahit hindi kapatiran sa church, yung inyong asawa, gusto nyo pa rin maging kasama sila, nasa inyo po yan. Opo. Kaya hindi po ibinabawal. Pero siyempre, hanggat maaari, para sa ikapapayapa, mas Yun ang mabuti. konsiderasyon dun para walang conflict. Kasi maraming gawain ng kapatid. May mga regular na gampanin po yan. Opo. Kung hindi ka pananampalataya, hindi niya maintindihan bakit nawawala ng ganitong oras sa kanilang tahanan, Opo. saan nagpupunta. Siyempre, kung pananampalataya, maintindihan niya. Magkasama pa marahil Opo. sa pagsamba. Yun nga ang kinukonsidera. Pero sabihin na bawal. Pag nagkakasala pa, may mga ganon. May mga alam ko na
nahihiwalay, tinitiwalag pa yata sa kanilang samahan pagka nag-asawa ng hindi kapananampalataya, sila ho yun, karapatan nila yun. Pero as far as this church is concerned, kabanal-banalang iglesia, hindi ho bawal. Opo. So, sana po naunawaan ninyo yan at yan po ang panuntunan na sinusunod sa kabanal-banalang iglesia. Maraming salamat po sa inyong lahat na sumubaybay at sa inyo pong lahat na nakipag-participate para po sa ating programang ito. At sa bahagi pong ito, tayo ay darako na sa huling bahagi ng ating programa. Ito po ang pagdulog sa Panginoon. Ukol po sa una, siyempre, pagpapasalamat natin sa Diyos at paghiling sa ating Panginoong Diyos ukol sa ating mga kapatid, maging sa inyo po na aming mga kaibigan, para po sa patuloy na paggabay at pagtulong sa atin, lalo na po sa mga nasa gipit na sitwasyon. At sa pagkakataong ito, ay pangungunahan po tayo ng isa sa mga elder ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang kasama po natin sa paglilingkod sa inyo, ang kapatid na Gabriel George Quirino. Opo, salamat po. Tayo po yung manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos. Ama namin, Maraming Diyos. salamat po sa mga pagkakataong binigay mo sa amin. At hindi magamayaw itong aming kalooban sa kaligayahan na pinunan mo ng mga aral, katwiran, mga kaalaman na hindi may tutumba sa anumang karunungan dito sa lupa. Amen. Ang panalangin namin, sana ay patuloy itong yumabong sa aming mga puso, lalong-lalo na sa mga nagkaroon ng pagkakataong ito'y mapakinggan. Opo. Ito ay sumibol at lumaki bilang isang pananampalataya sa kanilang puso. Amen. Tanggapin nila ang katotohanan ikaw ang Diyos, nag-iisang Diyos at Hari ng mga tao at nararapat na ipasakop ang aming mga sarili sa iyong kalooban. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Kasama sa panalangin ito, ang pamanik naming ikonsidera mo ang mga nasa mga sitwasyong nangangailangan ng iyong pagtulong at pagpapatnubay. Lalo Opo. na sila na nasa karamdaman, nararatay sa banig ng sakit. Loobin mo sana na sila'y pagalingin, panauliin ang kanilang mga kalakasan. Kung sila man ay dinadalaw din ng iba't ibang mga pagsubok, mga kahirapan sa buhay nito, sidlan mo sila sa kanilang puso ng pag-asa na may bukas pa at naghihintay ka sa kanilang pagsampalataya at sa kanilang pagkilala sa iyong kalooban. Ibabangon mo silang may pagtatagumpay at masisilayan nila ang liwanag ng bukas at dito ay naghihintay ang mga pagpapala ukol sa buhay na ito, lalong-lalo na ang pagpapala ukol sa aming mga kaluluwa. Amen. Alalahanin mo mga kinakasangkapan sa bagay nito, sa mga sponsorships, sa leadership guidance, sa pangunguna ng aming MP Hiel, na siyang pangunahing sugo mo sa iyong kabanal-banalang iglesia. Opo. Patubayan mo siya sa pamamahala, bigyan mo siya ng kalakasan, kagalingan sa kanyang lupang katawan, maging Amen. ang mga kabalikat ng mga obispo at iba pang mga pastor na ilagay mo sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Upang ang mga palatuntunan gaya nito sa pamamagitan ng radyo at ng social media ay maipalaganap pa ang iyong ebanghelyo, marami pang makinabang, mabiyayaan ng mga pagpapala na ukol sa kanila at sa aming mga kaluluwa. Amen. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa ngalan mong Kristo Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagtangkilik po sa araw na ito. Niimbitahan po namin kayo till next time sa mga new content po natin at patuloy na pagtataguin ng mga episodes sa himpilang ito at maging sa social media. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusya. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Peace pa.